Ay, nako. Yang anak ni Mang Ben ay siguradong mabubuntis lang din niya na maaga, kagaya ng nanay niya. Biruin mo, 13 anyos pa lang yung nanay niya na mabuntis ng tatay niyan. Sabi ng chismosang si Rose. Kaya nga Rose, tapos yung panganay pa niyang babae, 14 anyos. Ayun, buntis din. Buti sana kung ikinasal. Dahil wala namang problema. Ang kaso, ayun, nagpaano sa kung sino-sino doon. Doon pa sa lalaking mag-uuling lang. Ay, totoo Karina. Tapos yung sumunod pa niyang anak, nabuntis din ang edad 16 ba yun? O 17? Diyos ko, nasa lahi na yata talaga nila ang mga magbuntis ng maaga. Sabi ni Rose. Ay, nako, kaya nga, may pinagmanahan. Kaya nga siguradong yang si Pauline, ay nako, mabubuntis din yan. Pinag-aaral pa nila siguradong ganon din naman ang patutunguhan yan. Kaya nga pero huy, wag ka ha. Ang sabi nila matalino raw yung Pauline na yan. Ang sabi nila pag-aaralin daw nila yan sa Maynila sa susunod na taon. Diyos ko naman, pa-Maynila pa silang nalalaman. Magsasayang lang sila ng pera sa pag-aaral na yan. Marami pa namang gwapo sa Maynila, siguradong doon siya mabubuntis. Dapat ang itinuturo niyang si Mang Ben kay Pauline ay kung paano mamili ng tamang lalaki na bubuntis sa anak niya. Sana yung mayaman man lang, hindi yung kung sino-sino. Mag-uuling? Ano yon? Susme? True Rose, magandang lahi pa naman yung mga anak ni Mang Ben, no? Kaya nga Lingid sa kaalaman ni Karina at Rose ay nasa likod lamang nila si Pauline at kanina pang nakikinig sa kanilang mga pinag-uusapan. Tita Rose, Tita Karina, huwag po kayong mag-alala. Hindi po ako magpapabuntis sa Maynila. Imbis po na atupagin niyo ako, iyong anak niyo po ang intindihin niyo kasi mukhang sila po mabubuntis ng maaga. Nakangiting sabi ni Pauline ng may pagkasarkastiko. Ang maganda naman kay Pauline ay palagi niyang pinaglalaban ang sarili niya sa mga mapangmatang chismosa na kagaya ni na Rose at Karina. Hoy, ang kapal naman ng mukha mong sabihan na magbubuntis sa maaga ang anak namin. Kilala mo ba sila ng personal? Hindi ko pinalaki ang mga anak ko na magpabuntis kung kani-kanino. Hindi kagaya niyang dalawang ate mo. Wala po akong pakialam kina ate. Kahit anong gawin nila sa buhay nila, bahala na sila. May isip na rin naman sila at alam kung ano ang tama at mali. At saka po, kahit kung kani-kanino po sila magpabuntis, wala na po kayong pakialam doon. Kasi wala naman kayong ambag sa buhay nila. Tama ho ba? Ba't matabil din pala ang dila ng batang ito no? Iyang anak kong si Leslie, hindi yan mabubuntis ng maaga. Pag-aaralin ko yan sa Maynila sa susunod na taon. Matalinong bata yan at pinapalaki ko ng tama. Sabi ni Rose. Oo nga, at bakit mo ba inaakusahan ang anak namin na mabubuntis ng maaga? Bakit niyo po ba ako inaakusahan na mabubuntis ng maaga? Kayo ba ang Diyos para alam ang mga mangyayari sa buhay ko? Aba, itong batang to talagang napakabastos mo ha. Wala kang respeto. May respeto naman po ako sa mga matatanda. Tita, pinipili ko lang po kung sino-sino mga karapat-dapat na respetuhin. Oh, kita mo? Ang dami mong sinasabi. Kapag ipinagpatuloy mo yung ugali mong ganyan, talagang wala kang mararating sa buhay. Dapat nagpapakumbaba ka. Okay po tita, magpapakumbaba po ako pero hindi po sa inyo. Ngumiti si Pauline at saka iniwan na ang dalawang chismosa. Hay nako, nakakagigil talaga ang batang yun. Porket makakapag-aral ng Maynila, sa susunod na taon akala niyang kung sino na siya. Hay nako Rose, wag na wag ka magpapatalo sa batang yan. Kailangan mong isupport ng mabuti ang si Leslie para makapagtapos siya ng college at patunayan sa batang yan na hindi mabubuntis siyang anak mo ng maaga. Ganon din ang gagawin ko kay Clara. Mabuti pa nga. Tara na, umuwi na nga tayo. At saka sila naghiwalay at nagtungo sa kanilang bahay. Si Pauline naman ay umuwi na sa bahay mula sa pagbili niya ng ulam sa isang karinderya.
nagsalo-salo silang kumain sa kusina ng bahay. Siya, ang kanyang mga nakakatandang kapatid at ang mga asawa nito. Ang kanyang panganay na kapatid ay si Sheila na ngayon ay 20 anyos na. May dalawa na itong anak mula sa kanyang asawang si Robert. Ang sumunod niyang kapatid ay si Maricar na 18 taong gulang na at may 2 taong gulang na anak. Ang asawa naman niya ay si Larry na 14 na taong gulang na. Ang kanyang mga ate ay parehong natigil sa pag-aaral dahil nga sa kanilang pagbubuntis. Hindi na nila ipinagpatuloy pa ang pag-aaral upang makapag-focus sila sa pag-aalaga sa kanilang mga anak. Ang kanilang ina ay yumauna kaya naiwan sila sa pangangalaga ng kanilang ama na ngayon ay nagtatrabaho bilang supervisor sa isang supermarket sa kanilang bayan. Si Pauline na lang ang inaasahan ng kanilang ama. At ipinangako naman ni Pauline na hindi niya gagawing huwara ng kanyang mga ate na inuna ang panandaliang sarap sa buhay kaysa sa pag-aaral. Ginawang motibasyon ni Pauline ang mga masasakit na salitang naririnig niya mula sa mga kapitbahay nila laban sa kanyang mga ate. Nasasaktan siya sa tuwing sinasabihan ng mga kapitbahay ang mga kapatid niya na mga babaeng pakawala. Ang mas masakit pa nga ay sinasabi ng mga ito na susunod din siya sa yapak ng mga ito. Kapag naririnig niya sa mga kapitbahay ang mga salitang ganito ay lalong nag-aalab ang kagustuhan niya makapagtapos ng pag-aaral upang maisampal sa mukha ng mga ito na kaya niya magtagumpay sa buhay. Gusto niyang patunayan na hindi siya ang babaeng katulad sa mga binibintang nila sa kanya. Gabi na makarating sa bahay ang kanilang amang si Mang Ben. Sabay-sabay na silang kumain ng hapunan. "Oh, kamusta ang pag-aaral mo, anak?" tanong ni Mang Ben. Good po, Papa. Ako po ang top 1 sa school." Ngumiti sa tuwa ang ama. Mabuti kung ganun. Masaya akong malaman yan. Sa susunod na taon, pag grade 7 mo ay sa Maynila ka na mag-aaral, ha? Opo, Papa. Mabait naman po si tita sa akin. Sana po hindi po yun magbago. Kilala ko ang kapatid ko. Hindi ka nila pagmamalditahan doon. Basta syempre, tumulong ka rin sa mga gawaing bahay. Okay ba? Syempre po. At saka, padadalang kita roon ng allowance mo para hindi naman masyadong mabigat sa tita mo. Papa, kailangan ba talaga niyang mag-aaral sa Maynila? Baka naman mapagastos lang tayo ng malaki kapag doon siya nag-aral. Pwede naman siya mag-aral dito sa probinsya, sabi ni Maricar. Kaya nga po, Papa, dapat dito nyo na lang po siya pag-aralin, sabi naman ni Sheila. Ganito kasi yun mga anak. Itong si Pauline, matalinong bata ito. Maraming awards sa school yan. Gusto ko siyang pag-aralin sa Maynila dahil bahala ko siyang pag-aralin sa UP kapag nag-college na siya. Naisip ko lang na mas mataas ang quality ng edukasyon sa Maynila kumpara dito sa probinsya. Baka mas magiging madali para sa kanya pagpasok sa Maynila kapag nakapagtapos siya ng senior high sa mga eskwelahan roon. Magka-college si Pauline? Tanong ni Sheila na duda sa kakayahan ng kapatid. Oo, magka-college siya. Ano bang akala nyo? Pauline, huwag ka na mag-college. Tapusin mo na lang ang senior high mo. Pagkatapos mag-apply ka na ng call center, mataas din naman ang mga sahod doon, sabi ni Sheila. Kaya nga, Pauline, kahit naman makapagtapos ka ng college, sa call center lang din naman ang bagsak mo. Magsasayang ka lang ng oras sa pag-aaral sa kolehiyo kung ganun din naman pala. Wala namang problema sa akin kahit na call center ang magiging trabaho ko after college. Marangal na trabaho yun kaysa walang trabaho, pero wala po sa plano kong maging call center agent. Gusto ko po maging doktor. Ay sus, Pauline, huwag ka magdoktor dahil ang hirap-hirap niyang pinapangarap mo. Wala namang masama kung mangangarap basta alam mo ang hangganan mo, sabi ni Sheila. Ano bang sinasabi niyo dyan? Kayang-kaya ni Pauline ang maging doktor. Naniniwala ako sa kanya. Sino ba bang maniniwala sa kanya kung hindi tayo? Tayong pamilya niya, sabi ni Mang Ben. Hindi naman po sa ganun, Papa. Pero dapat po, magpaka-practical lang tayo sa buhay.
Kasi masasayang lang ang pera kapag hindi rin naman pala niya natapos ang kurso niya. Huwag ka mag-alala ate. Tatapusin ko ang kurso ko. Hindi ako uuwi rito sa probinsya hanggat hindi ako nagiging doktor. Bahala kayo. Ang sa akin lang naman ay nagpapaka-practical lang ako. Sa hirap ng buhay rito sa Pilipinas, minsan kailangan mo maging makatotohanan. Tiningnan ni Mang Ben si Pauline. Anak, huwag kang makikinig sa iba ha. Basta nandito lang ako na palagi naniniwala sa'yo. Alam kong matutupad mo mga pangarap mo. Thank you po, Papa. Pero ayos lang po. Minsan kasi ginagawa kong motibasyon ng mga sinasabi ng ibang tao. Kapag sinasabi nilang hindi ko kaya, lalo akong ginaganahan. Hindi naman sa hindi kami naniniwala. Nagiging practical lang kami, Pauline. Sabi ni Maricar. Tama na nga yan. Pagpapakalat nyo ng pesimismo. Hindi yan makakatulong sa kapatid nyo. Siya na nga lang ang nag-aaral eh. Pipigilan nyo pa? Mahiya nga kayo sa mga sarili nyo. Munti kang pasanang maipamukha na naman ni Mang Ben sa dalawang anak ang tungkol sa pagbubuntis nila ng maaga. Pero mabuti ay napigilan niya ang sarili. Ayaw na kasi niya ang pag-usapan ng tungkol doon. Dahil nga ilang ulit na nilang napag-usapan ng tungkol doon. Hindi naman ganun, Papa. Ay nako, bahala nga kayo. Mag-aaral ka na mabuti, Pauline ha. Huwag mong sasayangin ang lahat ng pera ni Papa sa pag-aaral sa'yo. Ikaw na lang ang pag-asa niya. Kapag tumanda na siya at hindi na kaya magtrabaho, sa iyo siya kailangang umasa dahil ikaw ang mapagtatapos niya ng pag-aaral. Sabi ni Sheila. Pero Pauline, Huwag mo kong isipin. Ayaw kong isipin mo na pinag-aaral kita para maging responsibilidad mo ako sa hinaharap kapag tumanda na ako. Gusto ko makapag-aral ka para hindi ka matulad sa buhay ko at sa mga ate mo. Ang sabi nga nila, walang masamang ipanganak na mahirap. Ang masama ay mamatay tayo ng mahirap. Ngumiti si Pauline. Thank you po, Papa. Salamat po. Pero promise po, babawi po talaga ako sa inyo kapag nakapagtapos na ako ng kolehiyo. Tutuparin ko po lahat ng mga pangarap nyo. Mag-a-abroad po tayong lahat at makakapag-travel sa maraming bansa. Pangako po yun. Isang araw, narinig ni Pauline ang kanyang mga ate na nag-uusap sa kusina. Nasa labas siya ng kusina at papasok sana sa loob. Nang mapansin niyang siya ang pinag-uusapan ng dalawa. Sheila, grabe talaga yung kapatid mo. Siguro pinipilit niya si Papa na sa Maynila siya pag-aaralin para masabing masosyal siya. Sabi ni Maricar. Ewan ko din dyan sa kapatid mo. Ang daming demand sa buhay. Sinasabihan ko na yan na dito na magtapos ng pag-aaral para less gastos tayo. Doon pa talaga siya sa Maynila magtatapos. Sinasabi ko sa iyo, Maricar, may hinto at may hinto yan sa pag-aaral kung magpapatuloy yun sa pagdedemand ng mga laki. Dapat sinisimplehan lang niya ang pangarap niya. Pagsabihan mo nga ulit, dapat matuto na siya kay na Piolo at Christine. Silang dalawang pumunta sa Maynila para mag-aral. Ano nangyari? Ayun, si Piolo nakapagtapos nga ng senior high. Nag-Jollibee lang naman pala pagka-graduate. Si Christine, tumigil din sa pag-aaral dahil hindi na kinaya ng mga magulang niya sa pag-aralin siya. Kaya nga saka hindi lang yun, Maricar. Si Jella, nagpunta rin sa Maynila, nag-aral sa FEU. Ayun, nagpabuntis nga sa anak ng mayaman. Pinabayaan naman sila. Ang malala pa nito nang bubugbog pa. Kaya ayan, iyak ng iyak sa Facebook at sasabing hindi na baling batang ina. At least hindi nagpapalaglag. Hay nako ate, yung kapatid mo siguradong kapag hindi yan nagabayan ng tama, mabubuntis din niya na maaga. Swerte na kung makagraduate siya ng senior high nang hindi nabubuntis. Bahala na siya. Basta ako, ginawa ko ang parte ko na magbigay ng suwesyon sa kanila. Kung ano man ang kalalabasan ng mga pinaggagawa nila ni Papa sa buhay, bahala na sila, labas na ako roon. Kung sa bagay, kahit pilitin pa natin si Pauline na huwag ituloy ang pag-aaral doon, kung si Papa naman na nagpupursige sa kanya, siguradong itutuloy pa rin niya ang pag-aaral doon. Gusto sanang sagutin ni Pauline ang mga nakakatandang kapatid at ipaliwanag ang kanyang desisyon. Ngunit nagpasya siyang huwag na lamang. Oo't nasasaktan siya sa mga sinasabi ng mga ito, ngunit wala rin namang mabuting maidudulot kung sasagutin pa niya ang mga ito. Isang araw,
Habang naglalakad sa kalsada papauwi galing sa school, si Pauline ay hinarangan siya ng dalawang babae na kaedaran lamang niya. Ito ay sina Clara na anak ni Karina at si Leslie na anak ni Rose. Hoy, Pauline! Ano itong naririnig namin sa mga magulang namin na pinagsasalitaan mo kami ng masama? Sabi ni Clara na tonong magsisimula ng gulo. Anong pinagsasalitaan ng masama? Wala akong sinasabing masama sa inyo. Bakit ko naman yung gagawin? Palaban niyang sabi. Ang sabi ni Mama, sinasabi mo raw na mabubuntis kami ng maaga kagaya ng mga maladi mong kapatid. Sabi ni Clara. Nainsulto naman si Pauline. Anong sabi mo? O bakit? Totoo namang malalandi ang mga ate mo eh. Saan ka pa ba magmamana kung hindi sa kanila lang din? Sabi naman ni Leslie. Ayoko ng gulo. Bahala kayo kung anong gusto nyong isipin. Tumabi kayo dyan, sabi niya. Ngunit hindi tumabi ang dalawa. Sa halip ay nakipagtarayan ang mga ito sa kanya. Itinaas pa ng mga ito ang kilay nila. Alis sabi! Sabi ni Pauline. Hindi pa rin umalis ang dalawa. Oh, anong gagawin mo? Ani ni Clara. Humakbang sa kaliwa si Pauline upang lagpasan na ang dalawa, ngunit humarang pa rin si Clara. Tabi sabi, ano bang gusto nyo? Gusto kong bawiin mo mga masasamang sinabi mo sa amin. Huwag na huwag ka magpapakalat ng mga ganyang fake news kung ayaw mong iuntog ko yung ulo mo sa lupa. Hindi ako nagpapakalat ng fake news dahil wala naman ako sinasabi. Ang sinabi ko lang sa mga chismosan yung nanay, tigil-tigilan na nila ang pagchichismis sa pamilya namin at imbis na ako ang atupagin nila, kayo ang atupagin nila. Oh, tapos, sinabi mo na hindi ikaw ang magbubuntis na maaga at kami. Bakit kasi hindi mo nalang aminin? Hindi ganun na sinabi ko. Ang sinabi ko, huwag nila akong pagchismisan dahil sa pakikialam nila sa buhay ko ay mapapabayaan nila kayo at baka kayo mabuntis ng maaga. Kung hindi nyo pa rin naiintindihan yun, hindi ko na problema yun. Oh, parehas lang yun. Sinabi mo pa rin na kami ang mabubuntis na maaga. Hindi parehas yun at hindi ko na problema kung hindi nyo maintindihan yun. Saka binangga ni Pauline ang dalawa dahil nga ayaw tumabi ng mga ito. Sa galit ni Clara ay hinila niya ang buhok ni Pauline at sinabunutan ito. Sumali na rin si Leslie at pinagtulungan nila si Pauline. Sakto namang dumaan doon si Maricar kung kaya't sinabunutan din niya sina Leslie at Clara at pinaguntog ang ulo ng mga ito, dahilan upang umiyak ang mga ito. Doon na sila nagkagulo palalo nang paligiran sila ng mga kapitbahay. Dumating din ang mga magulang ni Clara at Leslie. Umiiyak sina Clara at Leslie ng mga sandaling yon. Ipapakulong ko kayong dalawa! Mga walang hiya kayo! Sigaw ni Karina. Ang anak niyo po nanguna. Naglalakad lang ako rito tapos pinagbintangan nila ako. Tapos sinabunutan nila ako. Tapos ngayon iiyak-iyak sila. Paliwanag ni Pauline. Totoo po yun, Aling Karina. Nakita ko po. Sabi ng isang 10 taong gulang na batang saksi. Oh, kita mo? Iyang anak po ninyo, Tita Karina at Tita Rose ang nangunguna. Pinagtutulungan nila ang kapatid ko. Sabi ni Maricar. Hindi ko pinalaking barumbado yung anak ko. Ang kakapal ng mga mukha nyo para sabihin yan? Galit na sabi ni Karina. Mas makapal ang mukha nyo. Turuan nyo ng tamang asal yung mga anak nyo. Kung sa bagay, kanino pa ba magbamana mga yan kung hindi sa mga nakakatanda? Palaban na sabi ni Maricar. Hoy, wag na wag mong kukwestiyonin ang pagpapalaki ko sa mga anak ko. Pinalaki ko ng mabuti ang mga anak ko. Hindi katulad nyo na wala ng nanay, kaya napariwara. Sobrang galit na galit sina Maricar at Pauline sa sinabing ito ni Karina. Dahil nagkakagulo na sila ay pumagitna na mga tauhan ng barangay. Dinala sila sa barangay upang pag-usapan kung ano ang mga nangyari. Sa kabutihang palad ay ang mga saksi naman ang nagturo na sina Leslie at Clara nga ang naunang manabunot kay Pauline. Sa huli ay nag-ayos na lang sila dahil wala rin namang maisasampang kaso laban sa dalawang menor de edad. Pinayuhan na lamang ng barangay sina Rose at Karina na gabayan ang kanilang mga anak upang hindi na ito mangyayari uli.
Magmula ng pangyayaring yon ay mas naging madalas pa ang pagpaparinig ng pamilya ni na Rose at Karina sa pamilya ni Pauline. Kahit ang ibang mga anak, pinsan at kapatid ni na Rose at Karina ay nagpaparinig na rin sa pamilya nila. Sa tuwing dumadaan sina Pauline, Maricar at Sheila ay kung ano-anong masasakit na salita ang pinaparinig sa kanila na halos buong angkan na ni na Rose at Karina. Pero sa uli ay nagsusuot na lang sila ng earphone na may nakatugtog na musika upang hindi nila marinig ang sinasabi ng mga ito. Sa tuwing pinariringgan si Pauline ng mga ito na mabubuntis din siya ng maaga na kagaya sa mga ate ay lalo siyang ginaganahan na magpursige. Ginagawa niyang panggatong ang panghusga ng mga ito sa kanya para nag-aalab niyang maabot ang kanyang pangarap na maging doktor. Nang sumunod na taon ay nagpunta na nga sa Maynila si Pauline upang doon magpatuloy ng high school at college. Sa kanyang tita siya tumira kasama ang mga pinsan. Tumutulong siya sa mga gawaing bahay na kagaya sa paghuhugas ng mga pinagkainan at pagluluto ng pagkain. Ngunit hindi naman siya inaabuso ng tita. Katunayan ay sobrang bait nito sa kanya na siya naman niyang lubos na ipinagpapasalamat. Wala na siyang ibang pinoproblema sa pagkain at pamasahe dahil bukal sa loob na ito na ibinibigay ng tita sa kanya. Gayunpaman ay pinapadalhan pa rin siya ng ama ng 1,000 kada kinsenas para sa mga ibang bagay na kailangan niyang bilhin na ayaw na niyang ipagastos pa sa kanyang tita. Nag-aaral nga na mabuti si Pauline. Minsan ay dinadalaw naman siya ng ama at ng mga kapatid niya sa Maynila. Kapag bakasyon mula sa eskwela, hindi siya umuwi sa probinsya dahil nga pinapangatawan niya ang naging pangako niya noon sa pamilya na hindi siya uuwi sa probinsya hanggat hindi siya nagiging doktor. Isang araw, habang naglalakad sa kalsada si Mang Ben, galing sa trabaho ay nadaanan niya sina Rose at Karina na nagchichismisan sa harap ng isang tindahan. Mang Ben, kamusta yung anak mo sa Maynila? Kailan siya uuwi rito? 5 taon nang hindi umuwi yun rito Oo, nasa Maynila. Hindi raw siya uuwi rito hanggat hindi siya nagiging doktor. Diyos ko, ganun ba? In short ayaw na niyang umuwi rito? Sabi ni Karina at nagtawanan sila ni Rose. Mang Ben, palagi mong kamustahin yung anak mo dahil hindi mo alam baka may boyfriend na pala yun sa Maynila. Tinatago lang sa'yo. In concern lang naman kami sa kanya. Huwag kayo mag-concern sa anak ko kung may anak kayong dapat na inaalala. Balita ko, nag-away raw yung mga anak ninyo, sina Clara at Leslie dahil sa lalaki. Hoy, hindi yun totoo. Fake news yan. Sabi ni Rose. Ganun ba? Sige, ganun na nga lang. Salamat na lang sa pag-aalala nyo sa anak ko sa Maynila. Huwag kayo mag-alala. Ipaparating ko kay Pauline ang pag-aalala nyo. At ngumiti si Mang Ben at umalis na. Naimbiyerna naman sina Rose at Karina dahil totoo ngang may pinag-aagawang lalaking ngayon sina Clara at Leslie. Ang lalaking yon ay kaklase nila sa senior high school na anak ng isang mayaman. Sa kasalukuyan ay inaayos pa rin nila ang gusot na yon. Samantala, habang nag-aagawan sa isang lalaki sina Clara at Leslie ay si Pauline naman ay kabi-kabila ang mga award na natatanggap sa kanyang school. Nagaya na lang ng Best in Math, Best in Science at Best in English. May mga extracurricular activities recognition din siya na natatanggap sa school. Nagtapos si Pauline sa senior high school bilang valedictorian. Nag-apply siya bilang scholar sa UP dahil pasok naman ang mga grado niya. Pag-apply niya sa UP ay nag-exam siya para sa UP CAT na siya naman niyang ipinasa sa sumunod na taon. At doon niya ay nag-aral pa siya ng maigi. Nagpursige. Tinulungan siya ng tita at ng ama na ibinigay ng mga ito sa kanya ang lahat ng pangangailangan niya. Ang mga ate niya na hindi naniniwala sa kanyang kakayahan noon ay ngayon ay nag-cheer sa kanya. May sama man siya ng loob sa kanyang mga kapatid noon ay hindi rin naman ito nagtagal sa kanya. Maayos naman ang relasyon niya sa mga ito. Makalipas ang 12 years,
Sa wakas ay nakapagtapos siya ng Doctors of Medicine. Nagpapasalamat siya sa lahat ng mga tumulong sa kanya upang maabot ang pangarap niyang ito. Nag-celebrate sila sa bahay ng tita at pati sa bahay nila sa probinsya. Matapos ang maraming taon ay umuwi na rin si Pauline sa probinsya bilang isang doktor. Sa sobrang proud sa kanya ng ama ay nagpagawa pa ito ng malaking poster na nagko-congratulate sa kanya. Sa kanilang lugar ay siya ang kauna-unahang naging doktor kaya naman proud na mga kapitbahay niya sa kanya. Maliban sa pamilya ni na Rose at Karina na hanggang ngayon ay nai-insecure pa rin sa tagumpay ni Pauline, sina Leslie at Clara kasi ay parehong nabuntis sa edad na 20 anyos noon. Ang nakabuntis sa kanila ay ang lalaking pinag-aagawan nila noon na ngayon ay maganda na ang buhay sa Maynila at iniwan sila. Hindi man lang sila nito tinustusan. Sa huli, ang batang babaeng inuhusgahan nila noon ay siya na ngayong may narating sa buhay. Papa, di po ba ipinangako ko po sa inyo noon na itatravel ko po kayo sa iba't ibang bansa? Tutuparin ko po yun ngayon. Nakaipon na po ako ng malaking pera. Saang bansa niyo po gustong pumunta? Naluluha niya pang sabi. Anak, wag na, yung ipon mo, itabi mo na at baka kailangan mo yun sa hinaharap. Papa, kaya po ako nagtapos ng pag-aaral ay dahil gusto ko pong matupad ang mga pangarap nyo. Kung hindi nyo po yung tutuparin, para saan pa at nag-aaral ako? Para sa'yo. Pero hindi po ako magiging masaya kung hindi ko po masusuklian ang mga pagpapaaral nyo sa akin. Ganun ba? Kung ganun ikaw na ang bahala kung saan mo ko gustong dalhin. Kung ano ang pasok sa budget mo. Sige na po, Papa. Sabihin niyo na po kung anong bansa pong gusto niyong puntahan. Sa Hong Kong. Ayos na ako roon. Sure kayo dyan, ha? Kahit malayo pong pupuntahan natin, wala naman pong problema yun sa akin. Promise anak, ayos lang talaga sa akin ang Hong Kong. Ang ganda-ganda kaya ng Hong Kong. Ngumiti naman si Pauline. Sige po, Papa. Magbubuk na po ako ngayon para po makapunta na tayong lahat sa Hong Kong sa susunod na buwan. Nilapitan sila ni na Sheila at Maricar. Kasama ba kami dyan, Pauline? Tanong ni Sheila. Oo naman, hati. Alang naman kami lang. Isama nyo na rin sina Kuya Robert at Kuya Larry, pati mga anak nyo. Nagtingin na naman sa tuwa sina Sheila at Maricar. Maraming salamat, Pauline. Sabay nilang sabi. Walang problema, ate. Pasensya na nga pala sa mga nasabi namin noon, ha. Pasensya na kung hindi kami nagtiwala sa'yo. Ano ba kayo? Matagal na yun. Huwag na nating bungkalin pa yun. Basta happy-happy na lang tayo ngayon. Salamat dahil hindi ka nawala ng pag-asa kahit na si Papa at si Tita ang naniniwala lang sa'yo. Ay naku, ate naman, ayoko ng drama. Kayo ba? Hindi na ba kayo mag-aaral? Hindi pa naman huli ang lahat. Huwag na. Nakakahiya na mag-aral sa high school May mga high school na kaming anak. Kayo ang bahala. Nasa inyo naman yan. Basta kapag nagbagong isip nyo, sabihin nyo lang sa akin at gagawa natin ang paraan yan. Nang sumunod na buwan niya ay nag-travel na sila sa Hong Kong at ninamnam ang tagumpay na naabot ni Pauline. Doon ay nagpakasaya sila. Gaano mang karami ang natanggap na pangmamaliit ni Pauline mula sa kanya mga kapitbahay at sarili mga kapatid ay hindi ito hadlang sa kanya para tuparin ang kanya mga pangarap na umasenso sa buhay. Dahil kapag ang isang tao ay pursigido sa bagay na gusto niyang tahakin, walang masasakit na salita makakapigil sa kanya na tuparin ang hinahangad niyang yon. Ang sabi nga ng kanyang mga kapatid noon, masyadong mataas ang kanyang mga pangarap na maging doktor. Pero ang totoo ay walang mataas na pangarap sa taong desididong maabot yon. Ang sabi nga ng iba, kung mangangarap lamang din tayo ay taas-taasan na natin. Dahil sa huli, libre ang mangarap. At dito na po nagtatapos ang kwento para sa araw na ito. Ngayon po ay magsha-shoutout muna po tayo sa ating mga legit at solid na kadagi. Babasahin ko lamang po ang inyong mga naging komento sa ating post kanina. Shoutout po Sir
sa De Lara family ng Montalban, Rizal at Viola family ng Bayugan, Aguzan del Sur. Lagi silang nakikinig sa inyong mga stories. Thanks! Maraming salamat po sa inyo sa pakikinig at mag-iingat po kayo. Pa-shoutout po ka Dagi TV, Marivic Ponce from Marikina City. Thanks! Maraming salamat din po at mag-iingat po kayo. Pa-shoutout po Dagi TV kay Juana from Malolos, Bulacan. Thank you! Maraming salamat po sa inyong pakikinig at shoutout po sa iyo. Pa-shoutout po Idol Merlin Olivar from Kupang, Antipolo. Shoutout po sa inyo dyan sa Kupang, Antipolo. Pa-shoutout po, legit po ako nakikinig ng mga upload mo, Idol. Shoutout sa iyo Dextin Jazz. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Shoutout po Lucy Castillo from Salong, Calapan City or Mindoro and family. Maraming salamat po sa inyo. Shoutout po Dagi TV from Adolar family, Roa City, Capiz. Mag-iingat po kayo dyan at maraming salamat po sa panonood. Idol Dagi TV, pa-shoutout po sa Eslaban family, Duyok Daw, Capiz from Edwin Eslaban of Caloocan City, Manila. Maraming salamat po at salamat din po sa pakikinig nyo palagi dito sa ating channel. Pa-shoutout po kadagit from Bicol, Camarines Sur, si Foco. Maraming salamat po sa inyo at ingat po kayo dyan sa Bicol, Camarines Sur. Good day po Kadagi TV. Good day po Levi Magpayo. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Yun lamang po, ito ang Dagi TV at sa mga gusto ng shoutout ay magpo-post po ulit tayo sa susunod na araw. At sa mga hindi pa po nagsusubscribe ay mag-subscribe na kayo. Hit na rin po ang notification bell nang sa ganon ay makasali kayo sa ating pamilya. Maraming salamat po. Ito ang Dagi TV. Nagpapaalam. Peace out.